Alam po ninyo, sa totoo lang po, matagal na pong panahon yung press, yung media. Kadalasan po yung media, ang angal po nila yung press freedom, 'di ba? Ano yun, sinisiil. Ayan yung mga termino, no? Sinisiil yung press freedom. Okay. Yung normal po sa mga media practitioner na nakakasuhan po sila kahit nga po yung sila, anong pangalan nun? Sila Maria Ressa, ginagawa po nilang badge of honor, ha? Yan pong mga kaso ng libel at cyber libel. Bakit po? Kasi po, normal po yan, eh. 'Pag ikaw po ay totoong nagtatrabaho, totoong pina-practice mo yung pagiging media mo, ang media po talaga, nagbubulgar ng katotohanan. Kaya nagtataka po ako, of all people, ito pa pong si Arnold Clavio ang bumibira, nakakulong na nga si Jason sa binibira pa, 'no? Napaka-unlikely. Ang point ko diyan, ah, bakit mo babanatan yung si Jason sa una, nakakulong na. Ikalawa, taga-media rin 'yan, dating taga Channel 7 pa 'yan. Oh, sa Mel and J, 'di ba? Oh. Tapos senior citizen, wala talagang paggalang 'to si Clavio, eh. Tapos ano pa, matagal na sa industriya ninyo ng, bo-broadcast. Ang malupit dun, hindi naman siya kinasuhan dahil magnanakaw siya, eh. Hindi po siya kinasuhan dahil siya po ay may pinagsamantalahan. Ulitin ko, Arnold Clavio, hindi siya kinasuhan, hindi siya nakakulong dahil meron siyang pinagsamantalahan, 'no? Na menor de edad. May kakilala nga kami, Arnold Clavio, akalain mo, nagsamantala sa menor de edad, pero hindi nakulong. Ang lakas pa ng loob na yung nakulong dahil sa kanyang trabaho o sa pamamahayag niya, binabanatan pa ng katrabaho niya. Ako po, halimbawa, 'pag meron pong nakulong balang araw na mga loyalist na vlogger, siyempre iba pa rin yung ano namin kasi mga vlogger lang kami, bakit, 'di ba? Kasama sa hanapbuhay 'yan, parang mga rider kahit magkakaiba sila, may Grab, may Angkas, may Move It. 'Pag nasiraan po 'yan sa daan, nagtutulungan 'yan, kasi pare-pareho silang rider. Arnold Clavio, wala ka bang, wala ka bang, "Uy, pinasok tayo ng mga ano, maraming salamat po, wag niyo silang pagtatanggalin. Hayaan niyo lang po at mamaya sasagutin natin yang mga 'yan." Yan po ang nagpapalakas ng ating channel, yang mga pumapasok na 'yan. Kayo pong mga taga-media ngayon, baliktad kayo, eh. Hindi na po kayo tagapagtanggol ng press freedom. Binabanatan niyo pa yung nakulong dahil po sa kanyang, pamamahayag. Ano man po 'yan, 'no? Sabi nga, may nakapagsabi nga sa atin, baka yung fake news ngayon, balang araw mapatunayan na totoo pala, 'di ba? Yung sinabi niyong fake news halimbawa na lang po, pinakamaganda, fake news daw nung nagsabi po si Harry Roque na hindi nakulong si Saldico dahil nakausap niya, anong sinabi sa kanya? Fake news. Kung kinulong po si Harry Roque, agad-agad, tapos napatunayan natin na, oo nga 'no, hindi pala naman pala nakulong. Nahuli pero hindi nakulong.
Hindi na-detain. Na-stop lang. 'Di po ba? Sino po magsasabi? Noon pong araw, meron pong scientist na nagsasabi na the Earth, ang paniniwala po ng mga tao nung araw, yung Earth po, yung mundo ang sentro ng sanlibutan, ng kalawakan. Nung sinabi niya po na yung Sun ang sentro at yung Earth ay isa lang po sa maiikot, putya, fake news siya noon. Pero napatunayan po sa kalakaran, Galileo ba yun? Iniisip ko si Newton eh. Si Galileo, no? Kasi si Newton ngayon lang eh. Si Galileo. Imagine ninyo. Sinabi niya yun noon, pinatay pa yata si Galileo dahil sa kanyang paniniwala na yun. Yan yung sinasabi natin. Kaya kayo pa, tagapamahayag, ang magkukundina. Ito po sinabi niya kay Jason sa, nabubuhay tayo sa mundong ang pinaniniwalaan ay totoo at ang kasinungalingan at ang katotohanan ay kabulaanan. Putyan, sinasabi ni Egan ngayon, nabubuhay daw tayo sa mundo ng pinaniniwalaang totoo ay kasinungalingan at ang katotohanan ay kabulaanan. Kasalanan niyo yung mga media. Bakit? Dahil kayo dapat ang tagapagsabi ng totoo, putya, tinatago niyo eh. Ito po ang nakakabwisit dito sa mama na to. Egan, tandaan mo, nakulong si Jason sa cyber libel. Pero meron akong kakilala ng molestya, hindi lang ng molestya, talagang pinagsamantalaan ng isang minor de edad. May asawa pa to, Arnold Clavio ha. Nabuntis niya pa yung minor de edad. Ganyan katindi to. Yun ang mga dapat nakukulong, di ba Arnold Clavio? Pero kung makakundi na ka kay Jason sa, kala mo, ito po ang sinabi niya, ang pag-aresto sa dating TV host na si Jason sa ay hindi dapat tignan ng panggigipit ng Marcos administration laban sa kalyado ng pamilya Duterte. Hindi daw dapat tignan yun, sabi ni Clavio, na panggigipit. Nabubuhay tayo ngayon sa mundo na kung saan mas pinaniniwalaan na ang kasinungalingan. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay malinaw na ang maling pahayag na ito ay nakaimpluwensya sa pananaw at nagpasiklab ng galit ng publiko laban sa ilang individual. Arnold Clavio, hindi nang gagalit si Jason sa ang binabalita. Natuwa nga kami. Ang sinasabi ni Jason sa, ang alam ko naglabas siya ng issue na naka-confine ba? Parang ganun, di ba? Hindi ko na matandaan. Basta tungkol sa sakit ni BBM. Lahat, Arnold Clavio, tatapatin na kita. Lahat ng nababalitaan namin na mukhang natutupad yung panalangin ni Cara David na taga Channel 7. Lahat ng nabalitaan namin na natutupad yung panalangin ni Cara David, natutuwa kami. Natutuwa kami. Okay, ang unang, yun daw, no? Hindi maaring opinion lang ang iparating sa publiko. Dapat itong dumaan sa mabusising pagsusuri. Tignan nyo In fairness kay Clavio, inaamin niya na mataas yung pamantayan nila. Hindi kapareho ang pamantayan. Kailanman hindi maaring maging pantay ang mga biglang sulpot na influencer o vlogger o political analyst sa isang mamamahayag. Kahit mukhang iniinsulto mo kami, Arnold Clavio, ito pa rin ang sasabihin ko sa iyo. Kung sa pagdating lang naman sa pag-a-analyze sa politika, mas maraming vlogger ang mas magaling sa iyo. Ulitin ko, Clavio, huwag mong minamaliit yung mga vlogger. Dahil sa totoo lang, Arnold Clavio, kung pagalingan lang ng pag-analyze sa politika, wala kang sinabi sa maraming mga vloggers. Okay. So marami pa siyang sinabi, ang bandang uli ang sinabi niya,
Kaya maliwanag ang mensahe, hindi ito personal na paghihiganti kay Sonsa, kundi ang mapigilan o maputol na ang sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon. Walang personalan. So yung pinupunto mo rito, Arnold Clavio, yung pagtatama ng impormasyon. Okay. Alam mo Clavio, eto napakahigpit nyo, di ba? Pagdating kay Jay Sonsa, parang ang laki-laki ng kasalanan niya. Sabi ko nga sa post ko sa X, mas nauna pa nakulong si Jay Sonsa na ang tanging pagkakamali ay nagkamali ng pagbabalita. Kung napatunayan po na mali yung balita niya, yun yung pagkakamali niya. Pero bakit po kumakalat yung mga maling balita? Di ba? Kanino ba tungkulin yung magbalita ng tama? Hindi po ba trabaho yan ng PCO? Hindi po ba ang mouthpiece ng PCO si Ante Claire? Sabi mo Arnold Clavio, pinaniniwalaan si Jay Sonsa. Ang tanong, bakit? Bakit mas pinaniniwalaan yung retirado na, sinasabi mo, retirado ng mamamahayag, na ngayon ay isang vlogger na lang? Bakit mas pinaniniwalaan yung mga vlogger na katulad ni Jay Sonsa kaysa kay Ante Claire? Di ba? Ibig bang sabihin, nung panahon ni Tatay Digong, wala po bang kumukontra kay Tatay Digong? Wala po bang mga vloggers na kumukontra kay Tatay Digong? Marami. Pero sino po pinaniniwalaan ng tao? Pag nagsalita ba yung spokes ni Tatay Digong, naniniwala na ang mga tao? Yun yung kredibilidad, Arnold Clavio. Kaya umiiral yung sinasabi mo ngayon na nangingibabaw yung mga kasinungalingan dahil yung kredibilidad ng tao sa gobyerno ang kino-question. May kredibilidad ba yung mga katulad ni Ante Claire, yung mga taga-PCO? Ng vlogger na presidente na nagsabi na nakulong at na-detain si Saldico? O ngayon,